ayan mga bashers. Nakikita ba ninyo yan? Noong 2006, nang makita ni Pao si Kim sa PBB, na inubos pa daw ang 1K niya para iboto si Kim sa PBB noon. Ayun, ha? Wala pang work si Pao. Nagsishare na siya kay Kim. Noong 2011, pinangarap na niyang makawork si Kimi. Crush na niya. Ayan pa ang isa. 2016, magkasama sila dyan. Kita ba ninyo ang ngiti ni Paolo? Ang saya niya dyan. Lagi siyang nasa likod ni Kimi. Sa Beroka, mas nagpapapansin na si Pao kay Kim hanggang sa naghiwalay na sila ni Sian. Hindi na iniwan ni Paolo si Kim. Nung ginagawa ni Kim ang fit check, nakabakod na si Paolo. Bilangin niyo yung taon na pinaghintay ni Paolo kay Kim. Ngayon, sino ang naunang nangarap? O naunang pinangarap ni Paolo? Di ba si Kim agad kaysa kay Janine? Nung panahon na yon, Raver ang BF ni Janine. At si Kim ay si Sian. Alam ni Kim na gusto na siya ni Paolo. Meron ba kayong nakita kay Kim na nag-first move siya? Wala. Pero si Jay, nung unang project pa lang nila, nag-first move na agad siya at hiniwalayan niya agad si Raver kasi ayaw ni Paolo na makasira ng relasyon kaya hiniwalayan niya yung boyfriend niya dahil akala niya liligawan siya ni Paolo. Ang hindi alam ni si Sir Deo, sinuyo na si Kim para sa linlang. Ngayon, anong sinasabi ng bashers na nauna sila ni Jay at Pao? Ano ha? Good night po, Miss Gandara. Salamat. So, alam niyo yung trend na yan, 2016, nakakatuwa. Kasi napaka-vocal ni Paula Avellino sa kanya pong pangarap na talagang makatrabaho po si Kimi. As in, from the very start na lumipat po siya sa ABS, talagang pinangarap na niya na si Kimi makatambal niya. And napaka-consistent niya. And makikita nyo na grabe, bawat encounter niya with Kim, like yung sa bench, di ba? Parehas po sila na naging endorser. So, grabe yung mga post niya, talagang pinupost niya. Doon pa lang, talagang makikita mo yung paghanga ni Paolo kay Kim. Tapos, ayun, pero walang ginawa naman si Paolo para manghimasok sa relasyon ni Kim Chiu. Nag-intay lang talaga siya. Hindi nga niya akalain. Diba sabi niya, kay Kim yung bagsak niya, sa dami na rin yung pinagdaanan sa showbiz. Parang nilubog na lang niya sa limot dahil parang suntok sa buwan para sa kanya yung pangarap niya na makamit si Kimi. Pero tingnan niyo naman ngayon, look at them now. Diba, after 10 years or 15 years mula nung sinabi niyang pangarap niya makatrabaho si Kim, eto na po sila ngayon. Nakakatuwa lang balikan kasi talagang makikita mo nakatadhana talaga sila sa isa't isa. Samantala, dumakoy naman po tayo dito sa kaganapan sa Showtime na kung saan kapansin-pansin naman talaga yung pag-ulit sa grabe naman yung palapit ka na sa taong makakasama mo habang buhay. Di ba naka-sign of the cross pa nga si Kim Chiu? Talagang sabi ni Kimi, kasi binubunot na naman po siya. Ayan, lahat naman daw talaga ng ipinagdadasal natin ay may bibigay ng Panginoon sa tamang panahon. Yes, true. Kaya napag-sign of the cross si Kim Chiu. Talagang inaano na niya kay God. Sinosurrender niya po kay God. Talaga na sana itotoo na yung taong makakasama niya sa habang buhay ay si Paolo na, hoy, charot lang. Pero tama naman sabi ni Kimi, lahat na ipinagdadasal po natin ay ibinibigay ng Panginoon sa tamang panahon. Pero kapansin-pansin talaga yung pagtuon ng mga host kay Kim Chiu, yung pag-ulit ni Kuya Chong na talagang lumingon kay Kim, pinagdiinan talaga kay Kim. Yung malapit ka na sa taong makakasama mo habang buhay. And lahat sila, si Bestie, si Ryan, si Jugs,
halos lahat sila Meme Vice, pinagdiinan nila kay Kimi na malapit na sa taong mahal mo sa buhay. Si Kim naman super happy lang. Wala kang makikita sa kanyang in denial siya na pinipigilan yung mga co-host niya. Basta masaya lang siya na para bang nakita na talaga niya ang mahal niya sa buhay. Ang makakasama niya sa habang buhay. At ipinapanalangin niya sa kay Lord, na sana'y hindi na siya magkamali. Diba? Sana'y ito na talagang tunay, naninigurado. Kaya siguro na pa sign of the cross si Kimi, hindi ba? So, totoo na nga kaya ito. Since lahat ng mga host, diba, halos lahat ng mga host ay ipinagdiinan sa kanya yan, nakapag-propose na nga kaya talaga si Paolo. So, totohanan na ba talaga to? Eto na ba talaga to? Totoo na ba talaga? And makikita mo rin naman talaga kay Kim na wala siyang kumbaga pagpigil sa mga co-host niya, na pa-sign of the cross na lamang po siya, na para bang, ayun nga tulad ng sabi ko, pinagdadasal niya sa Diyos na sana'y totoo, na parang pinagdadasal niya na hindi na siya nang magkamali. Ito na yon, siya na talaga yung makakasama sa habang buhay, na sana tama ang desisyon niya, ganyan. So, ang lakas nung fighting spirit ng mga fans na talagang eto na yon, talaga ikakasal na ang Kim Pao. Marahil nakapag-desisyon na si Kim Chiu at nag-propose na siguro daw si Paolo. So yan ang basa nila kay Kim Chiu ngayong araw. So kayo ba mga ka-Kim Pao na nakikinig ngayon dito sa ating channel, anong inyong masisay tungkol dito? Ano ang inyong palagay dito sa naging reaksyon ni Kimi, pag-sign of the cross niya, at ang pagdidiinan talaga ng mga co-host niya sa kanya na malapit na sa taong makakasama niya sa habang buhay? Grabe, ramdam na ramdam talaga ang saya ng Kim Pao fans sa pagpapakita ni Kim Chiu sa It's Showtime. Hindi lang basta appearance yon, parang celebration talaga para sa mga supporters niya. Una sa lahat, ibang klase ang energy ni Kim kapag nasa showtime siya. Natural, glowing at halatang komportable, kaya hindi mo masisisi ang fans kung bakit tuwang-tuwa sila. Para sa marami, ang paglabas niya sa showtime ay parang homecoming kasi doon siya unang minahal ng masa bilang host, hindi lang bilang artista. Kaya bawat balik niya may kasamang nostalgia at kilig. Siyempre, di rin mawawala ang kilig factor lalo na sa mga Kim Pao fans. Kahit simpleng appearance lang, automatic na may mga mata na naghahanap ng clues, signals, o kahit simpleng vibe kung okay ba si Kim, masaya ba siya, at inspired ba siya lately. At based sa reactions ng fans, kitang-kita raw na blooming at masaya siya, kaya lalong nadagdagan ng excitement at good vibes. Isa pa, malaking bagay sa fans na makita si Kim na strong, confident, at tuloy-tuloy ang blessings, projects, endorsements, at exposure. Parang sinasabi ng showtime appearance niya na, nandito pa rin ako, tuloy ang laban, at nagpapasalamat ako sa suporta ninyo. Kaya yung tuwa ng fans, hindi lang dahil sa kilig, kundi dahil proud sila kay Kim bilang tao at artista. Sa totoo lang, ganitong moments ang nagpapakita kung gaano kalakas ang fandom. Hindi kailangan ng malaking announcement o kontrobersya. Minsan, sapat na ang isang genuine na paglabas sa TV para makasaya ang libu-libong tao. At kung ganito palang kasaya ang fans sa simpleng showtime appearance, what more pa kaya kung may mas malaking pasabog sa mga susunod na araw? Talagang alive na alive ang Kim Pao energy at mukhang hindi pa ito matatapos anytime soon. Ano ang nangyayari ngayon? May viral moment si Kim Chiu sa It's Showtime. Sa isang episode kamakailan, tinawag siyang lakambini ng isa sa mga co-hosts at nag-react siya ng may halong saya at pagpapatawa sa comment na iyon. Tignan ang reaksyon niya tungkol dito sa balita. Sinusunod pa rin siya ng media at netizens. May mga bago ring article kung saan binabanggit ang iba't ibang bahagi ng kanyang pagiging host at personality sa show. Tignan ang isa pang balita na sumasakop sa kanyang reaksyon sa ibang tawag sa kanya. Positive feedback mula sa mga fans ay normal at expected, lalo na kapag ang isang personalidad gaya ni Kim Chiu ay nag-showcase ng kanyang sarili sa isang malaking noontime show na It's Showtime, na patuloy na napapanood at sinusuportahan ng maraming tao. Ang mga ganitong appearance ay nagbibigay ng good vibes at kilig moments sa mga fans, lalo na kung cool ang reaction ni Kim sa mga fun remarks or banter sa show.
exposure, at mas malawak na public engagement, kung saan napag-uusapan ang mga hosting moments ng isang artista sa social media at entertainment sites. Kapag may ganitong appearance or moment si Kim sa isang prime noontime show na It's Showtime, VN, nagre-react ang mga fans, positibo o minsan may pagkakritikal. VN, nagtataas ang online engagement, posts, shares, discussions. VN, may mga viral clips or highlights na nag-iikot online. Lalo na ang mga fans na tinatawag ang sarili nilang Kim Pao ay mas aktibo sa social media kapag may bagong content si Kim, kaya hindi nakakataka kung maraming tuwa, kilig o komento ang mapapansin mo. Kamaka-recent lang, naging usap-usapan online ang isang maliit pero makabuluhang pangyayari sa It's Showtime, kung saan tinawag si Kim Chiu na lakambini ng isa sa mga co-hosts niya. Hindi na nababago sa mga nagbabalita ang kasalukuyang kinasasangkutang legal issue ni Kim Chiu at ng kanyang kapatid na lakambini Kim Chiu. Noong December 2, 2025, opisyal na nagsampa si Kim ng qualified theft complaint laban sa kanyang kapatid dahil sa mga umano'y malalaking financial discrepancies sa kanilang pinagsamang negosyo. Isang desisyon na inilarawan niya mismo bilang isa sa pinakamahirap na hakbang na ginawa niya sa buhay. Ang pagkakaroon ng ganitong sensitibong issue ay hindi biro, lalo na sa publiko at media, dahil tumatalakay ito hindi lang sa profesional na aspekto, kundi pati na rin sa personal at emosyonal na dynamics ng isang pamilya. Ang viral moment ni Kim sa Showtime hindi simpleng reaksyon lang. Ito ay mabilis na naging simbolo ng kanyang pagkatao harap sa sarili niyang mga pagsubok. Authenticity. Hindi niya winawisaba ang comment. Handim niyan, ipinakita niya yung tunay niyang reaksyon sa live audience. Relatability. Maraming tao ang nakakaramdam ng awkwardness or slight discomfort sa ganitong klase ng banter, lalo na kung may personal na konteksto ito sa buhay mo. Positivity amid pressure. Kahit maraming tao ang nakakaalam ng kanyang current situation, ipinakita niya na kaya pa rin niyang mag-enjoy sa trabaho at makipagkulitan sa mga co-hosts niya. Ganitong klase ng moment, kahit saan man sa mundo ng showbiz, ay mabilis nagtataas ng engagement online dahil nakakakita ang mga fans ng real reactions, hindi scripted na salita. Ang discussion at pag-share ng mga may kaugnayan na video o artikulo tungkol sa moment na yon ay hindi lang simpleng fan service o chika. Ito ay isang paraan para makita ang publiko na si Kim is still present sa kanyang trabaho, kahit may personal na pinagdadaanan. Hindi nawawala ang kanyang sense of humor at charm na isa sa mga dahilan kung bakit siya minahal ng maraming fans, hindi lang bilang artista, kundi bilang tao. Hindi niya tiniis ang sitwasyon sa loob ng sarili niya lang, at nagagawa pa rin niyang ilabas ang kanyang pagkatao kahit live sa TV. Ang viral reaction ni Kim Chiu sa It's Showtime ay parang paalala na kahit ang mga public figures ay nakakaranas ng totoong buhay na problema. At minsan, ang pinakamaganda sa kanila hindi ang pagiging perfect, kundi ang pagiging genuine. Ang simpleng moment na yon ay parang microcosm ng kanyang resilience. Ipinapakita niya ang humor, professionalism, at authenticity kahit sa gitna ng isang masalimutong sitwasyon. May isang mga mahahalagang bagay pa na pwedeng idagdag sa balitang ito na lalong nagpapalalim kung bakit sobrang saya at invested ang Kim Pao fans sa pagpapakita ni Kim Chiu sa It's Showtime. Una sa lahat, timing na timing ang paglabas ni Kim. Hindi ito basta random na paglabas lang. Nangyari ito sa panahon na maraming haka-haka, intriga at emosyonal na usapin ang umiikot kay Kim, personal man o career-wise. Kaya para sa mga fans, ang makita siyang present, mauyos at masigla sa live TV ay malaking reassurance. Parang sinasabi niyang nang hindi direkta, okay ako, tuloy ang buhay, tuloy ang trabaho. Ikalawa, malakas ang simbolismo ng Showtime para kay Kim. Hindi ito lang isang show, ito ay comfort zone at safe space niya. Diyan siya unang minahal bilang host, diyan siya naging relatable sa masa, at diyan niya ipinakita ang kanyang natural na humor at kabaitan. Kaya bawat balik na doon ay parang pagbalik sa ugat, at ramdam iyon ng audience at fans. Ikatlo, mas lalong tumitibay ang fandom dahil sa mga ganitong simpleng moments. Walang grand announcement, walang scripted kilig, pero ang fans mismo ang gumagawa ng ingay. Ibig sabihin, organic at totoo ang suporta. Hindi kailangan ng love team press conference or teaser para mapag-usapan siya. Isang genuine na ngiti,
tawa o reaksyon lang ni Kim, viral na agad siya. Ika-4, napapakita rito ang maturity ni Kim bilang public figure. Sa kabila ng lahat ng mata na nakatutok sa kanya, nagawa pa rin niyang maging professional, light at respectful. Hindi siya nagpadala sa pressure o intriga. Para sa maraming fans, ito ang dahilan kung bakit mas lalo siyang hinahangaan layon. Hindi lang dahil sa ganda o talento, kundi dahil sa emotional strength. At panghuli, may epekto ito sa mas malaking narrative ng Kim Pao. Kahit walang direktang kinalaman si Paolo sa moment na ito, hindi maikakaila na ang kasiyahan ng fans ay konektado sa kung paano nila nakikitang masaya at grounded si Kim. Kapag okay si Kim, mas umaasa ang fans. Kapag glowing siya, mas lumalakas ang kilig. Ganun kasimple, pero ganun kalalim. So ang balitang ito ay hindi lang tungkol katuwa ng fans sa isang simpleng appearance. Isang patutuma ito na matibay ang koneksyon ni Kim sa kanyang audience at na kahit sa simpleng eksena, kaya pa rin niyang magbigay ng inspirasyon, saya at pag-asa.